Ayla, say good morning, online aunties and online uncle. Natututbrush pa yun, no? Say good morning. Ayla, have something to say? What is it? Sorry? What is it? Hey! So, we're back na dito sa bahay. Kasi nga inatid natin si Kuya Christian this morning sa school. So, nandito na kami ni Ayla sa bahay. Nag-chill na kami. Pero, kumain na rin si Ayla. Ayusin ko lang yung buhok niya. Kasi medyo dry na siya. Kailangan na siya lagyan ng cream. So, ganito guys, nilalagyan ko talaga siya ng cream pag alam ko na kailangan na. Kasi nga, very dry. Tignan niyo. Hindi ko siya nilagyan ng... Excuse me lang. Hindi ko siya nilagyan ng conditioner kagabi. Kasi yung conditioner niya, parang wala naman nangyari. Parang ganun pa din. Kaya sabi ko, ito na lang ilalagay ko. Itong paborito namin. Nailagay sa mga buhok nila. Kasi nga iba yung ng buhok nila. Kasi nga half African. Yung lahi. So, yung buhok talaga is medyo matigas pag wala ang ganito. Ito kasi nag-define talaga ng curl ni Ayla. Maganda yung niya. So, nanonood siya ng Rachel. Paborito kasi talaga niya yung Rachel na. At saka masuklay mo siya pag nalagyan mo na ng cream. Mas mabilis siyang suklayin like before na ang hirap. Ayan. Ayan. So, ang gawin ko is ganyan lang. Tapos lagyan ng ribbon. Kasi, magnanak naman na siya. Pero lagyan ko lang para mamaya hindi na maglagay kasi hapon na. Haba na ng bag ni Ayla. So, ito ilalagay natin yung ribbon. Cute kasi ito pag may ribbon si Ayla eh. Cute na cute ako eh. Yung ribbon, ano na siya. Hindi ko na maintindihan. No, this is not a clothes. Saka na yung damit. Kasi papas, yes, you're fine, my love. You done well. Galit na si Ayla. Galit yung baby love ko. Sorry. I'm sorry, my darling. Tignan nyo guys, ang ganda ng buhok ni Ayla pag nalagyan ng cream. Yung siya, para siyang, ano nga tawag dun? Leave-on conditioner. Parang ganon siya yung ilalagay. So, tingnan nyo. How come? Galit siya. Galit na si Ayla, guys. I think you're sleepy now, yeah? I think she's sleepy. So, Ayla is eating now her breakfast. Yummy, yummy breakfast. Enjoy, my love.
Papatulugan na natin si Ayla, guys. Kailangan niya na mag-nap. At saka si Ayla, guys, ay malapit na yung birthday ni Baby Ayla! Malapit na ang birthday ni Baby Ayla! Malapit na ang birthday ni Baby Ayla! Malapit na ang birthday! Ang birthday mo! Birthday mo malapit na. So, guys, Ayla is mag-1-year-old na next month. Yes! Yay! My baby girl is big na! So, yeah. Mag-nap ka na, ha? Guys, i-follow mo yung aming Facebook. Meron kaming Facebook doon. Ilagay ko sa link below yung aming reels. Nila Ayla. Marami doon na mga updated na mga reels doon. Marami kaming upload doon kasi mas marami kaming upload sa Facebook kaysa sa YouTube. So, yeah guys, check nyo din para makita mo yung makita nyo kasi si Ayla kaya okay, talk now. It's your turn now. Say it now. It's your turn. Go on. Go on. Yeah, para makita ninyo yung mga ginagawa namin doon ni Ayla. Everyday life to life, daily life. So, yeah. Okay. Shh. Mommy's talking. Mommy's talking. Mommy's talking, Ayla. Mom, I got lots of job to do, guys. Marami akong hugasin, marami akong labahin, pero ayaw niya matulog. So, na-try ko siyang ilagay doon sa kanyang bed. Guys, ayaw niya. Natatawa lang siya. Ayaw, hindi talaga siya yung pagod na matutulog. Hindi ko ba alam kasi mostly ganitong time talaga siya natutulog. So, what is your plan now, Ayla? Baka ito na. Yun. Baka dito na siya matutulog kasi parang naiyak na din siya. So, tignan nyo guys, sa Ayla, malaki na. Big girl na. Big girl na baby natin. Sige na. Try natin ulit patulogin si Ayla. Ha? Try ulit? Try ulit ni Mama? Let's go. So, dito kasi guys, ganito ko yung, share ko lang yun. Kasi iwa ko lang na-share na sa ibang vlog ng mga taga-UK. Pero dito kasi sa UK, United Kingdom, nandito kami sa England. Dito kasi guys, ang mga bata, start ng paglabas ng bata mismo, no? Pag born ng mga bata. Meron agad yan silang monthly na allowance from government. Yes, guys. Tama na rin yung monthly allowance, no? Kasi sila guys yung mahal na mahal sila ng gobyerno kasi guys, sila yung future. Sila yung mga pag-asa ng bayan in the next generation. Sana ganun din sa Pilipinas, no? Pero wala kasi budget sa Pilipinas. Alam niyo naman kung bakit, pero dito kasi share ko lang sa UK na meron silang binibigay na allowance sa mga bata, yung baby hanggang mag-18 years old. So dito, kapag ang bata, pag let's say may panganay, no? Sa unang bata, ang allowance is, if I'm not mistaken, check ko nga, siguro mga 100 something. So, mga ano yan guys, mga 8,000 yan sa peso. At kapag may dalawa kang anak, ang second na child, something like, I think ang makukuha lang is mga 90 pounds. So, tatakbo rin ng 7,000. So, yun ang makukuha mo as a mother. Kapag dalawa anak mo, makukuha mo is, kapag i-convert sa piso is like, ano din, almost 15K, 14K, let's say 14K. So, hindi pala naka-on yung microphone ko. So, ganun dito guys, kapag monthly, dadirect yun sa bank mo, yung pera ng mga bata. So, nasa sa'yo yun as a parents, kung isi-save mo siya para sa bank nila, or gagastusin sa mga needs nila sa school, sa mga holiday, sa mga pangangailangan, let's say, kailangan pa ng milk, like Ayla, inaano pa na may milk pa si Ayla, so yun, help, nadagdag namin sa help para sa milk ni Ayla, sa mga damit niya na kailangan, si Christian, ganun. Hindi namin siya naipon. To be honest, ayaw ko magsinungaling, pero hindi namin iniipon yung pera nila. Natutulong yun sa aming mga gastos dito sa mga needs nila ba. Mga damit, mga kailangan nila sa school, ganun. So, anyway,
Pero most of the, hindi ko lang alam kasi sa mga friends ko, yung mga sinasabi nila na sinasave daw nila yung pera sa bangko ng anak nila. Siguro kapag marami kang pera, ganun, hindi mo siya magagalaw. Pero sa amin kasi guys, hindi naman kami mayaman. So talagang nagagalaw namin yung pera ng mga bata. Which is, ganun naman talaga. Kailangan namin talagang gamitin para sa everyday needs at saka sa mga, especially mga damit, no, lumalaki sila, kailangan ng mga damit. So, depende kasi sa parents ko siguro kapag marami talaga kayong pera, yung pera ng anak is iniipon talaga, mostly ganun ang ginagawa. May sarili silang bank, tapos doon na hindi na ginagalaw ng mga parents. Sinasave nila hanggang mag-18 sila, may pera yung mga bata. Diyan ko nilagay yung plato. So, anyway, yun ang ano namin, ang style ginagamit namin sa aming everyday na pangailangan sa mga bata. Yung mushroom ko na ano na. Hindi pa naman siya mabaho. Gisahin ko to. Nag-ano na siya. Nag-dry. So, lutuin ko yan. Adobohin ko yan, guys. Yun ang kagandahan dito, guys, kasi yung mga bata talaga may value sila na inaalagaan sila ng gobyerno. Hindi sila pinapabayaan.